Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez kung ano ang priority bill o bills na gusto niyang maipasa pag open ang regular session ng Kongreso at Senado after yung July 2022 na SONA ng Pangulo. Okay. Ang klaro na gustong-gusto na maipasa ni Speaker of the House is yung charter change. Kasi, grabe, at the start of this year, December pa, last year pala, sinimulan na nila yung perma. Tapos, sinabayan ng ayuda. Tapos, yun na, isa pang dahilan bakit natanggal si Senate President Zubiri sa kanyang pwesto is dahil sa tiyatsa. Ngayon, natanggal na, may bago ng Senate President, so expected na i-push through ng Speaker of the House yung kanyang priority, yung pet bill, yung charter change. Kaya lang ito, nakakapagtaka. Dahil in-interview siya kahapon sa isang gathering sa Quezon, parang nag-iba na ang tono. Parang surrender na ng winagayway na ang white flag. Yung ambisyon na charter change para maging prime minister, parang wala na. Hindi na priority ang tiyatsa. Iba na ang priority ng Speaker of the House. Okay? So, anong priority? Ito, sa Philippine Star na headlines, 6.2 trillion budget for 2025 to be House priority, Speaker of the House. So, ayan, inamin niya na ang priority nila is budget muna. So, kung budget ang pinag-uusapan, both Chamber of Congress, by October, wala na yan. Busy na kasi by July, ang opening ng July 22, opening ng Congress. So, July, August, September, 2 buwan lang na mag-session sila para ipasa ang mga gusto nilang bill. Yung 2 months na yan, apeke na. Kasi after October, filing of candidacy, wala na yan. So, it seems to me na isineset aside ng Speaker of the House yung charter change. So, bakit kaya? Ito, sa interview niya ng media sa Quezon, tinanong siya kung ano yung napag-usapan nila ni Senate President Escudero, yung first meeting, official meeting nila. Ang sabi niya is yung amendment ng rice tariffication law. Yun ang sentro ng kanilang usapan ni Senator Escudero. Yung unang meeting nila. So, kung determinado pa ang Speaker of the House na maipasa ang kanyang pinakaasam-asam na charter change, dapat yun ang i-brought out niya. Kaya lang, nakakapagtaka dahil wala, hindi niya na naging tahimik na ngayon ang mga kongresista pagdating sa tiyatsa. Ano sa tingin niyo? Wala na, hindi na nung una, ang ingay-ingay nila sa tiyatsa. Okay, so, ito, naisip ko lang, baka nagising na sila sa katotohanan. Diba, tuloy-tuloy ang maisog rallies. So, ito, June 17, arangkada na sa Angeles, Pampanga. Pagkatapos na sinabutahin nila yung Bustos, Bulacan, hindi nagpatinag ang kampo ni Tatay Digong. Tuloy na sa Angeles, Pampanga, June 17.
Then, dami pang pati iba't ibang bansa. Baka baka na-realize na nila na lalong mapapasama sila pag ituloy nila ang tiyatya. Sana naman. Nagising na sila kasi yun man lang ang main purpose ng Maisog Rally, yung transparency, accountability, na huwag lapastangin ang konstitusyon. Yun ang sinisigaw ng mga Maisog Rallies. Huwag niyong baguhin ang konstitusyon nang dahil lang sa political ambition. Sabi ni PRRD, yung unang Maisog Rally sa Davao, na just stop the charter change and will be good again. Hindi na kami magre-reklamo, sabi niya. Basta huwag nyo lang ipilit na lapastangin ang konstitusyon, bastusin ang konstitusyon, gusto nyong baguhin para manatili kayo sa power, stop nyo yan and will be good. Sabi ni Tate Digong. Baka nagising na sila. Natakot na ba? I don't know. O baka na-realize nila na sa Senado, wala na silang pag-asa. Kasi si Senator Escudero, kahit nung hindi pa siya naging Senate President, anti-tiyatya na siya. Up to now, parang hindi natitinag si Senator Escudero. Parang siguro pinapakiramdaman nila si Senator Escudero. Kasi napaka-crucial ang suporta ng Senate President dito sa tiyatya na papasa sa Senado. Noong panahon pa ni Senator Zubiri as Senate President, gusto niyang pagbigyan ng Malacanang, gusto niyang may pasa. Kaya lang, hindi niya pwedeng pilitin ang mga senador. Kanya-kanyang konsensya, kanya-kanyang diskarte. At nakikita ni Senator Zubiri na mahirapan. Very enough ang numbers ng senador na boboto kontra tiyatya. Kaya naging maingat siya. Di natanggal si Zubiri. Ngayon, Senate President na si Escudero, anti-tiyatya pa rin siya. Nandyan pa si Zubiri, yung solid 7. Lalong dumami ang mga senador na kukontra sa tiyatya. Ayan, Senator Zubiri, Villanueva, Ejercito, yung mga nasaktan, mga Villanueva, mga nasaktan yan eh. Kasi ang rason nga natanggal ang kanilang boss si Senator Zubiri dahil sa tiyatya Bakit pa sila So wala na. So these are all realities sa politika na it all points out na is it as if dead na, patay na ang ambition ng isang tao na gustong maging prime minister at tinanggap na lang ang katotohanan na sige, kung hindi papasa, timing lang. So, itong Congress na ito, ano bang Congress ito? 19th Congress, patay na ang tiyatya sa tingin ko. Kaya, yun na, hindi na brought out ni Speaker Romualdez. Ipaubaya na lang siguro sa next Congress after 2025 midterm election, another Congress. So baka they will try their best again. Di ba? So palagay ko isinet aside lang nila dahil reality is very clear na mahihirapan sila na maipasa ang tiyatya sa Senado sa ngayon. So they will try their best. Kaya ang labanan ngayong 2025, they are hoping na marami silang mapapanalo ng senador. Okay? Kasi sa Kongreso, most likely kanila pa rin yan. Kailang ang mga senador, dyan ang labanan. So, let's pray na sana maraming senador na manalo na may independent-minded senators kagaya ni re-electionist ba si Villar? Kasi Villar and
Villar and Marcos, antayan. Pimentel and Hontiveros. Think, tuloy pa rin sila, itong dalawa. So, labanan ngayon is 2025 para basta huwag tayong papayag, mga kaibigan, na maipasar nila yung Tchatcha kasi very clear ang kanilang layunin na baguhin ang political system. Kasi yung economic Tchatcha, ano lang nila yun? Patibong lang nila yun. Pag pumayag tayo ng economic Tchatcha, susunod na yung political charter change at yun na. Babaguhin na ang sistema, maging parliamentary system at yun, magpa-prime minister na ang isang tao dyan na walang kapag-asang manalo sa isang presidential election. So, they're just trying their best. Kaya sa grabing ayuda nila ngayon, ayuda. So, good luck sa pag-ayuda ninyo na sana manalo kayo by 2028 laban sa tahimik na kandidato kaya lang may ibubuga.